Ngayon po mga kabayan, ipabalik na po tayo sa Cebu. Ayon po sa ating kasama, tayo po ay gugugol ng halos 3 oras po. Gamit po natin ang ating inarkilang van. Ito po ay may layong 108 kilometers mula po sa Port of Hagnaya to Cebu City. Kung kayo po ay may budget, ay mas maganda po na umarkila na lamang po kayo ng van kaysa sa sumakay ng bus. Dahil kung passenger bus po ang inyong sasakyan, kayo po ay gugugol ng 4 hanggang 5 oras bago marating ang Cebu. Sa kadahilanan po, ang bus po ay patigil-tigil dahil po sa pagbababa at pagsasakay ng mga pasahero. Kaya nga lang mga kabayan, kami ay nadismaya sa naarkila namin sasakyan. Kasi mga kabayan, nung kami ay nag-uusap, ay pumayag ang driver sa aming napag-usapang presyo. Nang panahong iyon ay nandun pa ang bus. At nung umalis ang bus, ay sinabi sa amin ng driver na hindi na raw pwede yung halagang pinag-usapan namin. Kami ay masyadong nadismaya sa hinasal ng driver. Dahil sa hindi namin pagpayag na dagdagan ang upa, ay sinabi niya sa amin na papayag siya sa upang napag-usapan. Pero mamimikap siya ng pasahero. Naging parang pampasaherong sasakyan ang aming inarkilang van, mga kabayan. Wala kaming nagawa mga kabayan dahil kung hindi kami papayag ay maghihintay na naman kami ng bus hanggang sa mapuno. Ito ang nakakainis at nakakadismayang karanasan namin sa pagbabakasyon dito sa Bantayan Island. Ito na naman mga kabayan, tumigil na naman ang sinasakyan natin van. Ilang beses na yung tumigil mga kabayan. Nainis na ang kasama ko mga kabayan dahil sa patigil-tigil ng aming biyahe, dahil sa pamimikap niya ng mga pasahero. Kaya paalala ko sa inyo mga kabayan na kung kayo ay aarkila ng sasakyan dito sa Port of Hagnaya, ay siguraduhin nyo na ang inyong driver na makakausap ay matinong kausap upang ang pagbabakasyon nyo dito sa Bantayan Island o Cebu City ay maging masaya at puno ng ligaya. Ngayon po mga kabayan, ang temperatura po ay tamang-tama lang. Hindi mainit, hindi malamig. Hoy, may isang sasakyan po na may dalang foam. Pinapayagan po pala dito ang magkarga ng ganyan. Napakadelikado po niya mga kabayan. Yan pong mga gawain ganyan ay pwede kang madisgrasya kahit ikaw pa ang pinakamaingat mag-drive na tao dahil sa mga pasaway. Ang oras po natin mga kabayan ay ganap na pong alas 10:15 ng umaga. After 15 minutes later.
Ngayon po mga kabayan, ay tinatahak po natin ang liku-likong daan at mabundok na daan pabalik ng Cebu City. At paminsan-minsan po mga kabayan, ay nakakakita po tayo ng landslide. Ito po ang ilan sa mga naging pinsala sa naganap na paglindol po dito noong mga nakararaang araw. Sa katunayan nga mga kabayan, ay naranasan natin kagabi ang mahinang paglindol nung po tayo ay nasa Bantayan Island. Kung hindi ako nagkakamali mga kabayan, yun ay naganap na mga alas 11 ng gabi. At kasalukuyan na tayong natutulog. Nang ginulat tayo ng medyo mahinang pagyanig habang tayo po ay nagpapahinga na. At pumasok sa akin isipan mga kabayan ang panganib dahil tayo po ay nasa isla. Alam niyo naman pagka may lindol ay pwedeng magkaroon ng tidal wave na malaking pinsala ang maidudulot at maraming buhay ang pwedeng mawala. Kaya't ang mga paglilibang na tulad nito, lalo't sa mga anyong tubig tulad ng dagat, ay mayroong kakaiba na panganib mga kabayan. Kaya't kailangan natin ang patnubay ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin upang maiwasan ang mga ganitong trahedya. Maraming truck na nakakasalubong natin mga kabayan. Kaya dapat sa mga ganito medyo ingat. Hindi tayo kailangan makipagkarera. Dahil may kasabihan nga tayo mga kabayan na ang naglalakad ng mabilis kung matinik ay malalim. Kaya dapat sa ganitong pagdadrive ng mga sasakyan ay kailangan ang ingat, doble ingat mga kabayan. Mga kabayan, sa bandang kanan natin mga kabayan ay may bundok na parang gumuho. Siguro ito'y gumuho nung oras ng paglindol. Yan. Abuti na lang siguro walang masyadong na disgrasya. Yun. Napakabilis ng motor na yon. Biglang overtake. Sobrang bilis. Yun mga kabayan ang huwag niyong gagayahin. Ang ganong kabilis magpatakbo ng motor. Yung mga ito sa kanan natin mga kabayan, yung mga landslide kung may biglang isang malakas na lindol, pwedeng matabunan ng kalsadang ating tinatahak mga kabayan.
Napakadelikado na magmotor mga kabayan. Kasi yung ang apat ang gulong nadidisgrasya, bumabaligtad. Yung pa kayang dalawa lamang ang gulong ang hindi bumaligtad. At pagka nagmumotor ka mga kabayan, ang chassis ng sasakyan mo ay yung katawan. Oh. Yan, malapit na tayo mga kabayan. Nandito na daw tayo sa Cebu mga kabayan. Ngayon, hinahanap na ng mga kasama ko ang lugar kung saan kami mag-check-in ng isang araw. Dahil bukas pang aming flight pabalik ng Manila. Red Door. Lima Red Door. Samantalang huminto tayong mga kabayan, parang lumampas na ata tayo. Plaridel ang kalye na aming pupuntahan upang doon mag-check-in. Pasata tayo mga kabayan. Ano ba, diretso ba o ano? Sabihin niyo na lang sila. Ay, lumampas tayo, mag-u-turn tayo mga kabayan. Ito lang tayo mga kabayan. Sa wakas mga kabayan, nakarating na tayo sa ating destination, ang Cebu City. Bukas ay tutulog tayo ngayon at bukas ay mamamasyal ulit tayo. Kaya samahan nyo ulit kami sa aming adventure dito at pamamasyal dito sa Cebu City. Ngayon mga kabayan, habang hinahanap namin ang aming tutuluyang hotel ay inihiling ko sa inyo na mag-subscribe upang maging updated po tayo para sa susunod ko pang i-upload ng mga video tungkol sa mga paglalakbay sa iba't ibang dako ng ating bansa. Salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli mga kabayan. Bye-bye!